Ang Marvel's Daredevil Born Again Episodes 1-3 ang astig na Tagalog recap natin ngayon mga Juan. Ito ay isang crime mystery action TV series na na-release ngayong buwan ng Marso. Kamusta na kayo mga Juan? Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na Tagalog film recap at simulan na natin. Ang bulag na si Matt Murdock kasama ang mga kapwa niya abogado na sina Karen Page at Foggy Nelson ay kakatapos lang ng trabaho sa kanilang law firm office. Pumasok sila sa Josie's Bar upang mag-hangout habang si Detective Cherry ay masayang dinaos roon ang pagretiro niya sa New York Police Department o sa NYPD. Kalaunan si Foggy ay kinausap ni Assistant District Attorney Kirsten McDuffie patungkol sa mga nakaraang trabaho niya. Si Cherry naman kasama si Detective Kim ay napag-usapan ang tungkol sa bagong hero vigilante ng Hell's Kitchen na si White Tiger. Maya-maya ay tinawagan si Foggy ng nakaraang kliyente niya na tila may matinding problema pero gamit ang malakas na pandinig ni Matt ay narinig niya ang pakikipag-usap ng kaibigan. Pinaliwanag ni Foggy na ang kliyente niyang si Benny na pansamantalang pinatuloy niya sa apartment niya ay kasalukuyang hinaharas at biglang nakarinig sila ng mga putok ng baril mula sa cellphone. Nagmadaling pumunta si Matt sa apartment ni Foggy, suot ang bagong Daredevil suit niya at mabilis na nag-swing siya sa mga gusali ng Hell's Kitchen neighborhood gamit ang espesyal na billy club niya. Subalit narinig ni Daredevil sa di kalayuan na inamin ni Benny na napilitan siyang sabihin sa nanghaharas sa kanya ang lokasyon ni Foggy. Agad na nakarating sa tapat ng bar si Benjamin Poindexter o si Bullseye at binaril niya si Foggy pati na ang dalawang kapulisan roon. Pero mabilis na sinugod ni Daredevil si Bullseye sa Josie's Bar at buong lakas na nakipaglaban siya sa kanya nang may matinding galit dahil sa pagbaril nito sa matalik na kaibigan niya. Kahit palabis na nahihirapan si Daredevil na pabagsakin si Bullseye dahil sa napakagaling na combat skills niya ay hindi siya sumukong makipaglaban sa kanya habang si Karen ay pinipigilan ang pagdaloy ng dugo ni Foggy mula sa tama ng bala niya sa dibdib. Sa patuloy na pakikipagbakbakan naman ni Daredevil kay Poindexter ay napunta ang laban nila sa rooftop ng gusali at dito nagawang mabugbog ng hero vigilante ang kalaban dahil sa labis na panghihina nito. Subalit nang napansin ni Matt na binawian na ng buhay ang kaibigan ay kinawalan niya ito ng kontrol sa sarili at biglang nahulog niya si Poindexter mula sa rooftop. Pero nagawang makasurvive ni Bullseye sa pagkakahulog at si Matt na labis na nalulungkot sa pagkamatay ni Foggy ay nalaman ni Detective Cherry na siya ang Daredevil nang pumunta rin ito sa rooftop ng gusali. Ang bida naman ay napagdesisyon ng huminto na sa pagiging hero vigilante ng Hell's Kitchen at tinapon ang Daredevil helmet niya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Makalipas ang isang taon, si Matt ay tuluyan nang tinalikuran ang pagiging si Daredevil at habang si Karen ay napagdesisyon ng manirahan sa San Francisco ay nagtayo siya ng panibagong law firm kasama si Kirsten McDuffie. Maya-maya ay tumistigo si Matt sa trial ni Benjamin Poindexter at ang judge ay sinintensyahan ng lalaki ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa patong-patong na krimen na nagawa niya. Pagkatapos ay nakausap roon ni Matt si Karen at inaya niya siyang lumabas. Ngunit labis na kinagalit ni Karen ang hindi pagpaparamdam ni Matt sa kanya ng ilang linggo mula nang namatay si Foggy at doon na raw natapos ang relasyon nila. Nang tinanong ni Karen kung plano pa ba ni Matt na magpatuloy sa pagiging si Daredevil ay inamin niyang tuluyan na niyang tinigil ito dahil sa kabiguan na mapigilan ang nangyari. Kalaunan ay iniwan ni Karen kay Matt ang piraso ng horn ng helmet niya bago siya nagpaalam at umalis. Sa sunod na eksena ay makikitang si Vanessa Fisk na ang namamahala ng imperyo ng mga crime syndicate ng asawa niyang si Wilson Fisk o ni Kingpin mula nang napagdesisyonan niyang lumayo na sa krimen. Pero isang araw ay biglang nagpakita siya sa pagpupulong ni Vanessa at agad na umalis sa silid ang 5 crime syndicate family. Nasabi niya sa asawa na ngayong tagumpay na nakarecover na siya ay plano niyang gumawa ng mabuti sa New York, ngunit upang maisakatuparan ito ay kailangan niyang itigil ang lahat ng iligal na aktibidad nila. Nang nasabi ni Vanessa na mas napagtibay na niya ang imperyo nila ay nasagot ni Wilson na nakakolekta na siya ng 25,000 pirma upang tumakbong mayor ng syudad. Pagsapit ng gabi ay narinig ni Matt sa telebisyon ang pagdeklara ni Wilson Fisk ng pagkandidato niya bilang mayor ng New York. Ang plataporma raw ni Fisk ay puksain ang mga hero vigilante na nagdudulot ng kaguluhan sa syudad nila. Kinabukasan si Kirsten ay pinaalalahanan si Matt na makikipagkita siya sa bagong kliyente nila sa isang coffee shop. Ilang saglit ay nakipagkita na si Matt sa kliyente nilang isang therapist na si Dr. Heather Glenn, ngunit inakala ng babae na nag-a-apply siya sa therapy session niya.
Pagkatapos ay narealize ng dalawa na sinetap pala sila ni Kirsten na magkita sa coffee shop upang mag-date, kahit palabis na nagalit sina Matt at Heather sa ginawa ni Kirsten sa kanila ay hindi nagtagal ay nagkapalagayan sila ng loob habang masayang nag-uusap sa maraming bagay. Sa kasalukuyan na yun ang mga campaign staff ni Fisk na sina Buck Cashman at Sheila Rivera ay tinutulungan siya sa pangangampanya niya. Sa sunod na eksena pagbalik ni Matt sa opisina nila ay hinarap niya si Cherry na ang bagong private investigator na niya. Napag-alaman raw ni Cherry na kahit napakaraming galit na pulis kay Wilson ay napakarami ring mamamayan ang sabik na iboto siya. Nalaman pa ni Cherry na ang perang ginagastos ni Kingpin sa kumpanya ay malinis at hindi galing sa mga crime organization nito. Maya-maya matapos dumalo ni Fisk sa mayoral debate ay biglang hinarap siya ni Matt sa labas. Nakiusap naman ang bida na mag-usap silang dalawa sa Square Diner at nasabi dito ni Wilson na tinupad niya ang kasunduan nila noon at wala siyang kinalaman sa pag-atake ni Bullseye pati na sa pagkamatay ni Foggy. Pero si Matt ay labis na nagtataka kung paglalaroan ba ni Fisk ang sistema ng syudad at nasagot ni Kingpin na nais lang niyang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang New York. Gayunpaman ay binantaan ni Matt si Fisk na kapag may ginawa siyang masama sa lugar ay agad na pipigilan niya siya. Pagsapit ng gabi ay nakipag-date uli si Matt kay Heather ngunit ilang saglit ay narinig niya mula sa TV ng kalapit na bar na nanalo si Wilson Fisk bilang bagong mayor ng syudad. Masayang nag-celebrate naman si Wilson kasama ang mga campaign staff niya at kalaunan ay kinausap niya si Vanessa sa rooftop. Nabanggit ni Fisk sa asawa na alam niya ang tungkol sa kabit nitong si Adam. Pero nang sinabihan ni Vanessa si Wilson na huwag patayin ang lalaki ay nasagot niya na hindi niya ito papatayin dahil hindi na siya ganong klaseng tao. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Mayor Wilson Fisk sa New York na uunahin niya ang mga kasalukuyang problema ng syudad. Nasabi pa niya sa mga mamamayan na magagawa nilang ayusin ang syudad ng walang tulong ng mga hero vigilante na tulad nina Spider-Man, Daredevil o Punisher. Maya-maya si Nikki Torres ay binubugbog ng dalawang lalaki sa isang subway platform pero nang nakita sila ni Hector Ayala ay agad na pinigilan at kinalaban niya ng sabay ang mga ito. Habang si Nikki ay nagmadaling tumakbo palayo ng lugar ay aksidenteng nasagasaan ang isang lalaki ng rumaragas ang tren. Subalit laking gulat ni Hector na malamang mga pulis pala ang dalawa nang dinakip siya ng isa sa kanila na si Officer Powell. Kinabukasan si Mayor Fisk kasama ang mga staff niya ay papunta ng Brooklyn nang biglang na-stuck sila sa traffic nang dahil sa malaking butas sa kalsada. Agad na sinabihan ni Fisk ang foreman ng construction company na inaprubahan na niya ang permit nila at pinaayos sa kanila ang butas sa kalsada. Ang mga mamamayan naman ng syudad ay labis na humanga sa ginawa ng mayor habang binibidyohan nila siya. Sa kasalukuyan na yun si Matt ay nasa police station para sa trabaho niya ngunit biglang narinig niya sa interrogation room si Hector na puwersahang pinapaamin ng mga pulis sa krimen na hindi niya nagawa. Kalaunan ay kinausap ni Matt si Hector sa silid upang alamin ang statement nito ukol sa nangyari. Pinaliwanag niya na hindi sinabi ng dalawang lalaki na mga pulis sila nang pinigilan niya ang mga ito at ang pagkamatay ng isang pulis ay isang aksidente. Nalaman ni Matt na nagsasabi ng totoo si Hector nang narinig niya ang normal na tibok ng puso nito at napagdesisyon siya na ang magre-representa sa kanya sa korte. Maya-maya pagbalik ni Matt sa opisina ay sinabihan niya si Cherry na kausapin ang asawa ni Hector at hanapin ang lalaking niligtas nito sa subway station dahil siya ang magiging witness nila sa trial. Sa sunod na eksena ang staff ni Fisk na si Daniel Blake ay gumawa ng paraan na mas-schedule ng interview ang journalist na si Bibi Urick kay Mayor Fisk. Pero agad na napansin ng mayor na ang dalaga ay ang pamangkin ng nakaraang journalist na si Ben Urick. Nasabi ni Bibi na nakaraan lang ay nalaman niyang ang NYPD Police Commissioner na si Gallo ay planong mag-resign sa posisyon bilang protesta kay Mayor Fisk at kapag nangyari yun ay gagayahin na rin siya ng lahat ng kapulisan. Bilang kapalit sa impormasyon na binigay ni Bibi ay nais niyang magtanong sa mayor tungkol kay Vanessa Fisk ngunit agad na tinapos ni Wilson ang interview niya. Sa kasalukuyan na yun si Matt at Kirsten ay dumalo sa court hearing ni Hector habang ang mga witness sa kabilang panig ay sina Officer Powell at ang prosecutor ay si Attorney Benjamin Hochberg. Nang nagsimula na ang hearing ay dahil sa bigat ng kaso ni Hector ay ni-request ni Hochberg na ikulong siya ng walang piyansa at agad na inaprubahan nito ni Judge Jerry Cooper. Samantala si Heather ay nagpresenta ng bagong nasulat niyang libro at nagsagawa ng meet and greet para sa mga tagabasa niya. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Cash Bachman upang magpa-autograph sa libro niya. Maya-maya sina Kirsten at Cherry ay binisita ang asawa ni Hector na si Soledad Temple upang kumbinsihin siyang dumalo sa trial ng asawa niya. Habang patuloy na kinakausap si Soledad ni Kirsten ay nagpaalam rito si Cherry na kukunin niya sa silid ang susuoting damit ni Hector para sa trial. Subalit laking gulat niya na makita roon ang White Tiger suit at ang Amulet of Power.
Sa kasalukuyan na yun sina Matt at Heather ay kumakain sa isang restaurant nang biglang sinabi sa kanya ni Cherry ang nalaman nito. Sa sunod na eksena si Commissioner Gallo ay pinatawag ni Mayor Fisk sa opisina niya at sinabi nito sa kanya na magre-resign na siya sa posisyon niya, ngunit pati ang karamihan sa mga kapulisan ay magre-resign na rin. Subalit binunyag ni Kingpin na alam niyang naninirahan si Gallo sa Philadelphia at pinakita niya sa Commissioner ang litrato ng asawa at anak nito na kumakain sa isang diner bilang banta niya sa kanya. Si Gallo naman ay mabigat ang kalooban na nasabing hindi na itutuloy ang pag-resign niya. Maya-maya ay nagmadaling pumunta si Matt sa Rikers Island Penal Facility at inis na nasabi niya kay Hector na nalaman niyang siya pala ang hero vigilante na si White Tiger. Pinaliwanag ni Hector na hindi niya suot ang suit o ang amulet kaya't wala siyang pambihirang mga kapangyarihan noong mga oras na yun. Ngunit nasabi ni Matt na malaki ang posibilidad na malalaman ni Nina Hochberg ang tungkol sa pagiging vigilante ni Hector na mas lalong ikabibigat ng kaso niya at pinayuhan ni Matt ang lalaki na sabihin sa kanya ang lahat upang mapanalo nila ang kaso. Ilang saglit ay nakipagkita si Matt kay Cherry sa tabing dagat at nireport nito sa kanya na hindi niya mahanap ang lokasyon ng witness nila. Maya-maya ay binunyag ni Matt kina Judge Cooper at Hochberg ang pagiging vigilante ni Hector. Pagkatapos ay nirequest niya sa judge na tanggalin ito sa record nila dahil hindi suot ng kliyente niya ang suit at amulet nito nang nangyari ang aksidente. Inaprubahan naman ni Cooper ang request ni Matt na labis na kinainis ni Hochberg. Sa sunod na eksena si Bachman ay nagpa-schedule ng therapy session kay Dr. Heather para kina Mayor Fisk at Vanessa. Umupo ang mag-asawa sa sofa ng magkadistansya at pinaliwanag ni Wilson sa therapist na nang nakasurvive siya mula sa atake ng vigilante na si Echo ay habang pinapagaling ang sarili ng mahabang panahon ay hindi niya magawang makontak man lang si Vanessa. Nasabi ni Mrs. Fisk kay Heather na habang wala si Wilson ay siya ang namahala ng business nito at nagawa niya itong mapaunlad. Ngunit hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman ngayong bumalik na ang asawa niya. Sa kasalukuyan na yun ay naisipan ni Matt na sundan si Officer Powell dahil alam niyang hinahanap rin ito ang lalaking niligtas ni Hector. Kalaunan nang umuwi si Powell sa apartment niya ay sinabihan siya ng kasamahan niyang pulis na nahanap na nila ang lokasyon ni Nicky Torres at narinig ito ni Matt mula sa labas. Agad na sinabihan niya si Cherry na pumunta sa Tryon Park at nagmadali siyang pumunta sa tinataguang apartment ni Nicky bago makarating roon ang mga pulis. Subalit hindi nagtagal ay narinig ni Matt ang mga yabag ng mga paa ni Powell at agad na pinatakas niya sa apartment si Nicky at sinabihan itong makipagkita sa kasamahan niya sa Tryon Park. Pagbukas ng pinto ni Powell ay nagulat siya na makita sa loob si Matt, ngunit nang napansin nilang wala sa apartment si Nicky ay galit na binugbog ng dalawang pulis si Matt dahil na-realize nilang tinulungan niyang makatakas roon ng lalaki. Subalit nang babarilin si Matt ni Powell ay napilitan siyang kalabanin ang dalawa, ngunit dahil sa pambihirang lakas at gilas ng bida ay aksidenteng nabugbog niya ng matindi ang mga ito. Sa sunod na eksena sa pier ng Red Hook ay biglang hinijak ng dating crime organization ni Kingpin ang cargo truck ng isa pa niyang dating crime organization at binaril ng mga ito ang dalawang tauhan sa sasakyan. Kinabukasan si Cherry kasama si Forrest Tam ay nagawang ma-pick up si Nicky sa park at pansamantalang pinatuloy nila siya sa kanilang safe house. Maya-maya bago magsimula ang trial ay hinarap si Matt ni Powell at binantaan siya ng pulis na i-report siya kay Judge Cooper dahil sa pangingialam niya sa kanilang investigasyon. Pero nasagot ni Matt na mas mabigat na kaso ang makakaharap ni Powell dahil sa pangingialam niya sa witness nila. Samantala habang kumakain sina Wilson at Vanessa sa kanilang bahay ay nireport ni Sheila sa mayor ang naganap na patayan sa Red Hook. Pinaliwanag ni Vanessa na dahil wala nang namamahala sa 5 crime family ay nagsisimula na silang magkagulo. Ngunit nasagot ni Fisk na hayaan lang nila na magpatayan ang mga ito dahil wala na silang pakialam sa kanila. Sa sunod na eksena sa trial ni Hector ay pinag-testify ni Attorney Hochberg si Officer Powell kung anong nangyari noon sa subway platform. Pinaliwanag ng pulis na kasama ang kanyang partner ay nagpapatrolya sila sa subway nang biglang inatake sila ni Hector at kalaunan ay walang awang tinulak nito sa tren ang partner niya. Si Matt naman ay kinwestiyon si Powell kung bakit wala si Nicky Torres sa testimonya niya at tinanong siya kung kilala ba niya ang lalaki dahil napag-alaman ni Matt na isa pala itong confidential informant ng NYPD. Subalit nagsinungaling si Powell na hindi niya nakita ang lalaki sa platform at hindi niya ito kilala. Kinabukasan si Bachman ay nakipagkita sa ilang miyembro ng 5 crime family at binigyan nila sila ng tseke na naglalaman ng 1.8 million bilang kabayaran sa na-hijack na truck. Ang crime leader na si Luca ay galit na sinabihan si Bachman na personal siyang harapin ng mayor pero nasagot ng lalaki na hindi siya nagtatrabaho sa mayor kundi kay Kingpin. Sa kasalukuyan na yon sina Cherry at Forrest ay gumagawa ng paraan na mapunta si Nicky sa courthouse.
Kalaunan ay biglang hinarang ni Officer Powell ang van ni Cherry upang mag-inspeksyon sa sasakyan niya, ngunit nakita niyang walang kahit sinong nakasakay sa likod. Pero si Forrest pala ang nagdala kay Nikki sa courthouse at tagumpay na nakadalo ang lalaki sa trial ni Hector. Ilang saglit ay inamin ni Nikki sa korte na isa siyang confidential informant ng NYPD at pinaamin siya ni Matt kung magbibigay ba siya ng impormasyon sa dalawang pulis noong gabi bago masagasaan ng tren ang partner ni Powell. Subalit nasabi ni Nikki na nasa bahay siya ng mga oras na yon na labis na kinagalit sa kanya ni Matt at mabigat ang kalooban na tinanggal ang lalaki bilang witness nila sa trial. Pagbalik ni Matt sa opisina ay napag-usapan nilang malaki ang posibilidad na nakagawa ng paraan ang mga kapulisan na mapagbantaan si Nikki. Naisip naman ni Matt na ang tanging paraan na lang nila ay ipatestify kay Hector ang totoong nangyari at baka sakaling ma-realize ng judge na inosente siya. Sa sunod na araw ay pinaliwanag ni Hector sa harap ng korte na nang nakita niya si Nikki na ginugulpi ng dalawang lalaki ay agad na niligtas niya ito, ngunit kalaunan ng partner ni Powell ay aksidenteng nadulas at nasagasaan ng tren. Dagdag pa ni Hector na hindi niya alam na mga pulis pala sina Powell pero ginawa niya lang yun upang makatulong. Ngunit nasabi ni Matt na sanay nang tumulong at magbuwis ng sariling buhay si Hector dahil siya ang hero vigilante na si White Tiger at inangat niya ang puting maskara nito sa harap ng korte. Labis na kinagulat ni Hector ang pagbunyag ni Matt at maging ang mga tao sa korte ay labis na nagulat rin sa malaking revelasyon niya. Pansamantalang hininto ni Judge Cooper ang trial at nagmadaling pinatawag sina Matt at Hochberg sa opisina niya. Nagalit ang judge sa nagawa ni Matt dahil nakaraan lang ay nag-request siya sa kanya na tanggalin sa record nila ang pagiging vigilante ni Hector. Nasagot ng bida na dahil pinakialaman ng kabilang panig ang witness nila ay napilitan siyang ibunyag ang pagkatao ni Hector at dahil ang pagiging vigilante niya ay nagpapakita na mabuting tao siya. Si Cooper naman ay dahil wala ng choice ay mabigat ang kalooban na napagdesisyonang ipagpatuloy ang trial ni Hector. Maya-maya ay pinagtestimonya ni Matt ang ilan sa mga mamamayan ng syudad na niligtas at tinulungan ni Hector bilang ang vigilante na si White Tiger. Pagkatapos ay prinisinta at binasa ni Kirsten ang mga police report mula sa maraming kapulisan ng NYPD na nagsasaad na si White Tiger ay tinulungan at niligtas rin sila. Sinabi naman ni Matt sa korte na sa dami ng natulungang pulis at sibilyan ni White Tiger sa syudad ay malabong tinulak niya sa tren ang partner ni Powell. Ngunit nasabi ni Hochberg sa korte na hindi dahil nakagawa ng napakaraming mabubuting bagay si Hector ay hindi na niya magagawang makapatay ng isang pulis. Kinabukasan ay dumating na ang araw ng paghahatol ni Hector at inanunsyo sa korte na hinuhusgahan ng mga jury ang lalaki na hindi guilty mula sa mga kaso sa kanya. Nang napanood ni Mayor Fisk sa balita ang paghatol kay Hector ay sinabihan niya si Blake na nais niyang magpa-interview uli kay Bibi. Pagsapit ng gabi ay nagpa-interview na ang mayor kay Uric at nasabi niya rito na kapalpakan ang paghatol ng korte kay Hector. Ngayong malaya na ang lalaki bilang ang vigilante na si White Tiger ay kailangang panatilihin ni Fisk ang pangako niya sa syudad. Sa kasalukuyan na yun si Matt ay inimbitahan si Heather sa apartment niya upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng kaso nila at bilang alaala na minsan ay gumagana ang sistema ng hustisya. Sa sunod na eksena si Hector ay sinuot na muli ang White Tiger suit at amulet of power niya. Subalit nang nakarinig si White Tiger ng nagaganap na krimen sa di kalayuan ay biglang binaril siya sa ulo ng isang armadong lalaki na may Punisher insignia sa bulletproof vest. Dito na nagwawakas ang ating palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.